Filipino 4, Quarter 1, Lesson 7, tekstong impormatibo, bahagi ng aklat. Unang araw. Para sa ating maikling balik-aral, tukuyin ang mga bahagi ng liham pangkaibigan. Number 1, pamuhatan. Number 2, bating panimula. Number 3, katawan ng liham. Number 4, bating pangwakas. At number 5, lagda. Magaling! Tama ang lahat ng iyong sagot. Ngayon, tignan ang mga larawan. Isulat ang iyong sagot sa malinis na papel at sagutan ng mga gabay na tanong. Narito ang mga gabay na tanong. At para sa talasalitaan, tukuyin kung wasto ang nakasulat na pangalan sa bawat hanay, lagyan ng bawat salita ng check kung tama at X kung mali. Para sa tao, magaling. Para sa bagay, magaling. Sa hayop, tama ang iyong sagot. Sa lugar, magaling. At para sa pangyayari, magaling. Tama ang lahat ng iyong sagot. Para sa ikalawang araw, basahin ang tekstong impormatibo. Ilang barangay sa Zamboanga City na lubog sa baha dahil sa LPA. Mga residente, inilikas. Narito ang tekstong impormatibo. Ngayon, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Para sa ating paksa ngayong araw, narito ang pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay isang salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o kaisipan. Sa Filipino, ang pangalan ay maaaring konkreto, nahahawakan at nakikita, o di konkreto, hindi nahahawakan ngunit naiisip. Mga halimbawa ng pangalan. Sunod na aralin, panghalip panao. Ang panghalip panao ay isang uri ng panghalip na ipinapalit o inihahalili sa ngalan ng tao. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pag-uulit ng pangalan sa loob ng pangungusap o talata. Ang panghalip panao ay nahahati sa 3 panauhan. Una, ikalawa, at ikatlo. Mga halimbawa ng panghalip panao. Isahan, dalawahan, o maramihan. Ngayon, piliin ang angkop na panghalip panao sa kahon upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang. Bilang paglalapat at pag-uugnay, gamitin sa sariling pangungusap ang sumusunod na panghalip panao. Ikatlong araw, tukuyin kung anong bahagi ng aklat ang makikita sa larawan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa pinatnubayang pagsasanay, aklat-talaan, tukuyin kung ano ang gamit ng mga bahagi ng aklat.
Para sa paglalapat at pag-uugnay, sulat-lapat, sulat-lapat, pumili ng isang aklat sa silid-aklatan ng inyong paaralan o sa inyong bahay. May bahagi bang aklat na wala sa listahan? Ano ang tawag sa mga bahagi o ano ang tawag sa bahagi o mga bahagi nito? Para sa ika-4 na araw, narito ang aklat ng karunungan. Isulat sa loob ng aklat ang mahahalagang kaalaman na inyong natutuhan sa aralin na ito. Bilang pagsusulit, bilugan ang lahat ng panghalip na panao sa bawat pangungusap.